professionals in pajamas, also known as accountant in pajamas. Okay? So, Babati muna tayo ng mga nanonood sa atin. Uy, nanonood sa atin ngayon si Wow Manlapas, nanonood sa atin. At saka si Kay Galang. Si Hello, Kay. Bernadette Padriquela is watching us. Sabi nga niya dito sa baba, sabi niya, happy birthday to me. Wow, happy birthday sis Berna. Pag-greet ko, sabi ni Kay Galang, hello mga idol, thank you again for sharing. At saka si Ariel Vergara is watching us. Tapos sabi niya dito, pabati po, nanonood po ako ngayon dito sa labas ng studio. Nandyan nga siya sa labas, si Lebron. And then si Sis Berna, thank you sa inyo, dami namin natututunan. And then happy birthday, Miss Berna from Wow Manlapas. Ayan, dito si Kay Galang. Pag-greet po, nanonood po ako ngayon sa labas ng bahay. Talagang lumabas pa ng bahay. Namin, walang signal sa loob. Thank you po, sabi ni Bernadette. Ang galing, nakaka-relate ako sa topic, sabi ni Wow Manlapas. Yan si Shirley Gordola, nanonood sa Miss Shirley, good evening. Thank you for the valuable experiences and ideas shared. Si ito, Anlet Telebrico is watching us. Hello Anlet, good evening. Hi Nabakan. Hi po ulit. Good evening. ayan, oo. At saka ulitin lang natin, binabati natin ang ating mga listeners at mga nanonood sa ating Ay, mayroon ditong sa Dubai. bumati pala. Hong Kong. Si Kelly Shout Flores. out daw sa mga ayan, kay Mabel Fernandez Ramos. Hello po sa inyo from Lebanon. Wow, good evening sa mga evening ba dyan or morning. Paki-shout out po. Hello sa mga sa mga nagtatrabaho nating mga kababayan dyan sa Lebanon. Si Miss Maribel Fernandez Ramos. Good evening sa iyo, Miss Maribel. Salamat sa panonood. Taga saan ka ba dito sa atin? Napunta ka dyan sa Lebanon. Yan. Ayan. Batiin ko na rin ang aking mga kaklase nung high school, si Damarte Camposano, Elmer Abayon, Rhea Cinco, Charina Ambida. Ang dami nito, hindi ko na kayang anuhan. Dami kayo na Lahat nag-reunion eh. Marami kami nag-reunion. Saka ko lang naalala na after how many years, sabi ko parang bata pa rin. Sabihin na natin 30 years na 30 reunion. years. Nahalata, tuloy 30 years yun ng high school. 30 years ng high school. Yun. Oh. At least nag-graduate ako ng high school. Ayan, yan si si Chika. Madam Chika, thank you for watching us. At saka si Ate Maria Elena Macariola is watching us. Si Kiko Dora is ng All Star. Hello po at pa-shoutout po sa mga Kiko Dora All Star admins. Hello, good evening sa inyo dyan, mga Kiko Dora. Sige, bumabalik tayo kay Glenda. Ayan, si Claire Cinco is watching us. Hello, Claire. Oh, yan, sumisingit ka, Claire, Sumisingit mahabol ka. Anyway, mapapanood naman tayo kahit naka-offline na tayo. O, babalikan lang nila, punta lang sila doon sa fan page natin sa Business Pro o kaya sa BET1 Radio. Andun pa rin ito. Okay, balikan natin ang tanong, ano ang mga dapat iwasan para ma-maintain natin ang mga kliyente natin? So, ma-serve natin ng Serve na mabuti. maayos. Okay, parang binibini Pilipinas question pa yan. What is the essence about? Oh, yes. Parang pang ganun yun. Opo. I think yung do not overpromise po sa deliverables ninyo. Pag po kayo mag-promise na bibigay ko yung buwan ng araw. Kasi hindi nyo para kaya bigay. Okay, tama lang. Siguro moon lang. Amun lang, opo. Pero pag dineliver nyo po, dagdagan nyo yung araw. Yan. So, yung expectations, iklaro nyo po, para pag deliver nyo po ng services ninyo, kaya nyo pong bigyan ng extra pa. Oh, yung may sinasabing na added value. Ano? Added value po. So, dapat clear ang scope. Sa simula pa lang. Nasa contract na. Nasa contract. Opo, opo. So yun. So, yun na isa. Ano pang mga do not overpromise? Opo, and dapat maging totoo po kayo sa inyong word. Kung sinabi niyo po magde-deliver kayo on this day, deliver niyo po. At kung hindi niyo mabigay, kontakin niyo po kaagad yung kliyente. Explain niyo po. Ibig sabihin, huwag magtatago na hindi na lang magsasalita. Iwasan natin. So, Magsabi na, communicate. Sige. Yes, kasi na-experience ko po yan, mga graphic designers, lalo po yung mga hinahawakan ko po na freelance na graphic designers. Bigla na lang maglalako, kalagitnaan ng project. Ako, taka lang, bakit? Kasi hindi pala ma-meet yung deadlines. So, parang kasama din po ako sa culture natin na nahihiya,
itago na lang, ibig sa harapin ko yung tao. Yung tao. Ayun yung ano ng challenge ng iba pagka nag-freelance. Ang sinasabi nung baka biglang mawala. Opo, kaya ako po, dahil established na po ako na negosyo ko, Company. so ako na lang po may problema na yun, haharap ako sa kliyente ko. Kasi hindi ko naman masabi na, tumakbo pa yun. Hindi po. So yun po yung sa akin, clear na expectations, pati yung sa deliverables. Kung hindi po talaga kaya, kausapin din po. Kasi karamihan ng mga kliyente, hindi po sila kalabak. Kaya tulungan po, tulungan. Kasi negosyo to negosyo yan. Parang pro question lang dyan, yung mga ginagawa mo is essential for the business to grow. Usually ba naiipit ito sa mga timelines? Kasi sa amin mga accountants, may tinatawag kaming April 15 deadline na hindi pwedeng umurong ang deadline. Sa inyo ba meron ganun? Meron po, lalo na kung meron po silang, for example, event na hinahabol. Ay, oo. So, kailangan, dapat mabigay ko na sa printing press by this time para Mga pag-produce. launching. May mga launching, kailangan ko pong habulin yan. So, yun yung mga araw na parang, Libro yan, no? oh, yun din po, may launching. Lalo na pag kinalat po sa buong Pilipinas sa, Social on this media. day, opo, May launching. walang tulugan po yun. So, nabanggit mo yung walang tulugan, ano? Sa parte ng umpisa ba, sa gitna, o sa ngayon, yung sinasabi mo walang tulugan, yung may parating nangyayari? Parati po nangyayari. Kasi yun din po dapat i-expect na mga gusto magnegosyo sa graphic design. Parte po yan ng negosyo. Opo. Kasama sa negosyo, hindi ka matutulog ng 72 hours. ang sabi natin dyan, di bali ng walang tulog kaysa sa walang Gising. so yun. Sige, ikaw, may tanong ka ba? Ang tanong ko lang doon, yung sa mga clients naman kasi sinasabi. Parang paano mo kinukonvince yung mga client? Halimbawa ako may pangangailangan graphic design. Paano? Kasi yung iba naman kasi dyan, hindi naman, ako maliit lang naman ako ng negosyo. Parang hindi ko kailangan ng mga graphic design na yan. So paano mo kinukonvince yung mga maliliit na mga negosyante na mag-level up ka na. Kailangan mo na ng mga ganito para may post sa social media, yung mga ganyan. Pag ganyan po, minsan, nakakatuwa naman po kasi pag mga ganitong klaseng kliyente, upfront po sila sa simula pa lang, wala po akong budget o mababa lang yung budget ko pala dito. Ngayon, ang sinasabi ko na po sa kanila, ayos lang naman po na mababa ang budget mo ngayon, pero isipin nyo na lang po sa long term, kung hindi, kung effective po ba yan. So ano po ba, mas gusto nyo po bang malugi kayo ng mas malaki in the future? O yung maggumastos na po kayo ng konti ngayon, pero ano naman, forever naman po na effective yung design para sa negosyo. Yung binibigay mong design sa kanila, ang copyright na sa kanila na yun. So they can repeat that anytime, ano? Opo, depende po yun. Minsan po kasi may nire-retain ko po yung copyright para makatipid po yung kliyente. So, Ano yung copyright? yun po yung, inaalaw ko po yung use ng illustration ko para sa kliyente. Naka-register ba ito sa, meron tayong pinag-register ano sa, Pwede rin po, pwede sa, rin. ano ba ito? IPO. Sa IPO, opo. Pwede rin po yun. Para, lalo na sa low budget, pwede ko sabihin na, itong design ko po to, ibebenta ko po sa inyo for a certain number of years, pwede nyo pong gamitin. Ganun pala sa May graphic. ganun po. Akala ko, di-design mo lang, akin na yan forever. Meron din pong ganun. Depende po sa usapan. Depende sa usapan. Hindi mo na pwedeng gamitin yung ganitong itsura sa ibang mong clients. May ganun. Opo, may ganun din po. Kasi baka pag tingin ko, kliyente mo, ba't nandun mo yung parang parehas lang, nag-tweak lang ng konti. Nasa ibang kliyente na niya. Po yun. Katulad yan sa aming mga artista, yung bayad is yung specific. Ay, Siyempre, artista tayo, di ba? Regal Shockers. Pero very technical na po to. Kung may tanong si mga viewers niyo po, pwede na akong i-email na lang po. email. Ayan, yun na yung kasunod nating ayun na yung muna. Saan ka makukontak? May email address ka ba? Kung mayroong gusto magpagawa sa'yo or kontakin ka? Pwede po akong makontakt sa glenda.maye, M-A-Y-E po yun, at gmail.com. Opo, and ang cellphone number ko po, 0917-897-2455. Yan. Ayan. Pakiulit ulit. Opo. Ako nang ulit, 0917-897-2454. Yan. 55 po, 55. Ay, 55. Ulitin mo, Kinulang, ulitin mo. plus 1 pala. Okay, ulit na lang. 0917-897-2455.
2455. Yan, yan ba, pwede kang kontakin 24 hours a day? Hindi naman. At sabihin mo na ngayon. Opo, mag-text na lang po sila anytime. Pwede ko raw po sa balikan during the day. Opo. Yan, pinaklaro lang natin. Tulog na kasi meron tayo ding mga listeners na nasa abroad. Abroad. Ay. Karamihan eh. So, pwede silang kung dun sa mga potential clients, pwede ikaw kontakin sa number na to. At saka dun din sa may mga tanong, how to set up yung business na ito, pwede rin directly magtanong. Sige, siguro yan na natin yung tanong na yun. Ano ang advice mo sa mga aspiring graphic artist na gustong maging successful today? Be open to learning all the time po. Pag-aral po kayo at magtanong. Magtanong po sa lahat ng tao. Open to learning, magtanong parati. Number 1. Number 2. Sorry, Number one pa lang. Number 1 pa lang. Number 2 is, wag po maging mayabang. Yun lang po. Huwag kayong mataray. Huwag Opo. maging Oh, kasi kailangan natin yun sa kliyente, hindi tayo ha-hire. Oo. Kamataray tayo. Pagmataray. At saka siguro, dagdagan ko na lang, there is a difference between self-confidence at saka yung mayabang. Yes. Opo. So, Confident lang. Confident lang, huwag lang maging mayabang. Sige, pangalawa yun. Pangatlo ko po, do not overpromise pero overdeliver. Okay. Ayan po. Do not over-promise, but over-deliver. Opo. More than yung in-expect po niya. 110% parate. Oo. Ang advice kanina ni Glenda, klaruhin ang deliverables, tapos dagdagan mo ng pasobra or Para may repeat ka pa na clients or may repeat ka dun sa client na yun or mag-refer pa siya sa mag-refer pa. Kunyari may pinag-usapan kayo, ito lang, isa lang, bigyan mo siya ng additional na 10. At gusto ko yung pagka-complain. Ayun naman po. Tulungan lang po. Tulungan. ang free ano pala, 1 plus 10. 1 plus 10. 1 plus 10, no? Galing mo na, hindi 10 plus 1. Yan, para lang ako nag-order pag nagda-diet ka, rice, kalahati lang po ang extra 5. Ganon. That's very good. Ano? So, do not over-promise, but over-deliver. Over-deliver. Okay. Dagdagan mo siya. Sige, ano naman ang masasabi mong advice para sa mga business owner, SME at saka ano, although may nabanggit ka na kanina, ano ang 3 advice mo sa kanila? 3 advice. Take the time po to know yung process. Okay. Opo, kasi meron po mga kliyente na hindi rin po nila alam yung kung paano yung design process. Kala po ng isang ganun lang. Isang ganun May lang. idea na ako. Pero hindi po kasi. Ilang araw lang. Opo. Usually, ilang araw pa lang pag ano. Ay, depende po. For example, pag logo, kailangan niyo po ng 1 to 3 days. Kasi nire-research po namin yan, baka mamaya may logo na iba pa. Katulad din. Yung po. Nakasukan ka pa. Oo, kasuhan pa po. Oo, kaya kailangan nyo din po alamin yung ganyan. Pati yung color, ano ba yung gusto mangyari ng kliyente, yun po. So, yung promise, stay with the process po. Okay. Sige, Tatlo ano pa? po, no? Tatlo yan. Kasi siya na medyo mahigpit ako sa ganyan. Kaya pala Lagi isa ako talaga ng ng top pangalawa. 3, ah. Stay with the process. And pangalawa, be very vocal po sa inyong need. Ayan, oo. Kasi parang tamang expectation, no? Hindi kayo mag-away. Saka isa po, saka minsan, sasabihin nyo po, ito pala, ito yung need ko, sabihin na client, ito yung need ko. Pero from yung perspective po namin na designer, ay may kailangan pa po kayo na isa na pwede ko na pong gawin din para sa inyo. Opo, para mas effective yung inyo pong gawin. Parang kasi, tama naman yun. Kasi pag ako, halimbawa ako na kliyente, may idea ako, kaya lang hindi ko expert ito eh. So parang sinasabi mo na, open lang din ang mga kliyente sa mga suggestions nyo. Pero sila pa rin masusunod. Sila pa rin masusunod. Kasi kaya nga ako na, kung ako ang kliyente, kaya nga ako nag-hire kasi hindi ko alam yung mga graphic design na yan. So parang open din lang kami as a client na kung may for improvement, ano din, i-accept din namin yun. Yun na, talagang napakasarap ng ating discussion, ano? At medyo ang bilis ng Bilis oras. ng Ano? oras. So, almost 1.5 hours na ang nauubos natin dito sa ating Akala mo, ano lang, ang bigyan lang ka. Oo, ganun talaga pag mga expert ang ating mga kausap. Yes, Kaya napakadaling hindi tayo- Hindi tayo naubusan ng pag-uusapan, kaya lang
kulang na nga tayo sa oras. Oo. Ah, Last few words to Sino ang that you want. babatiin Ay, gusto mo? kang batiin. Batiin mo naman yung kasama mo dyan na nag-video at saka nagsha-shot sa'yo. Oh, mga hindi ka na May fan ka samahan dyan. niya. Maraming salamat sa aking boyfriend. Ay, si Villa Brille. Hello po, salamat po sa nanay ko. Nanonood pala si nanay ngayon. Family, friends, Metro Manila Toastmasters Club, ang laking tulong po nila sa akin sa communication skills ko po. Yung po. And also, yun po yung mga kliyente ko, thank you sa pagpatuloy sa akin. And also, thank you rin po sa chance na mag-share po yung mga nalalaman ko sa ibang mga viewers po nila. Tayo nagpapasalamat din tayo ng malaki kay Miss Glenda kasi napaka short notice ito. Kahapon lang ito siya in-inform. Nagkagulatan na sa pag-guest dito. So, thank you so much din sa pagpapaunlak sa amin dito sa Business Pro. Ang Business Pro naman kasi is parang ano rin natin, inspirational din natin sa mga ibang professionals na gustong mag-venture into business at saka magkaroon din sila ng lakas ng loob. Kasi ang belief na natin dito sa Business Pro is ang Philippines, ang economy, ang business itself lalago pagka niran natin professional. At saka may chance din ng mga professionals na mag-put ng business. Using their profession as Yes. business. Oo, Kaya yan. nga, your expertise, your business. Your Kaya expertise, your ako business. na-honor ko si Miss Glenda na at 24 years old. Bihira yung ganun eh. Sobrang lakas ng loob na nag-venture doon sa self-employment. Akala ko kasi ang i-advise niya ngayon sa mga ating mga listeners, awayin yung boss. Hindi, wag po. Ayan. Ayan. Ay, mayroon pa tayong mga last na na greetings sa habol na lang natin. Si Christian Algesingo, siya yung GM natin sa Dadas Beach. Wow, ang galing. Thank you for sharing your valuable experiences and ideas. Yan, tayo muna ay magbe-break. Napakabilis ng oras. Pagbalik natin, ang pag-uusapan natin is about taxation kasi income tax filing sa April 15. 16, actually 16 ngayon kasi ang 15 is Sunday. Sunday, oo. So Monday ang deadline. So again, nagpapasalamat tayo kay Miss Glenda May Abad na artistahin talaga sa pangalan pa lang. So hinahanap ko yung kanyang number at ulitin ko yan. Contact Miss Glenda sa kanyang graphic design business kung mayroon kayong mga need sa graphic design, yung malaki o maliit man kayo na negosyo, kailangan nyo lang mag-usap ni Miss Glenda dun sa mga pangangailangan nyo. Talagang matutulungan kayo niya dahil dun sa 12 years niyang experience. Yung kanyang contact number is 0917-897-2455. I-text mo daw siya anytime, 24/7. Text lang yan, ha? Hindi Text yung- lang. Huwag katawagan ng madaling araw. So yun, tayo ay magbabalik. This is Neil Season. And Alina Season, pagbalik natin, pag-uusapan na natin ang taxation. Yeah, this is Business Pro, building business for professionals. Your expertise, your business here at B81 Radio. Yan.